Kanyang mga isda't ibon, mga maragatan, may siyang banal at dakila. Ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinaglaman niya ng lubusan. Purihin mo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan upang sa paraang iyon na iyong kinalulugdan ay makaisa kami ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod sa inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw,
siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Napakinggan po natin sa unang pagbasa
na hinihimok ni Apostol Pablo ang mga taga-Filipos na magsilbing ilaw sa mga taong liko at masasama sa pagiging mga ulirang anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan, samantalang inihahatid nila ang balita ng kaligtasan. Sa madaling sabi, pagsasabuhay ng pinatototohanan. Para po kay Jesus sa Ebanghelyo, nakasalalay sa primary allegiance. Hindi ko alam kung anong Tagalog sa primary allegiance. Pasensya na kayo doon. Nakasalalay po sa primary allegiance natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang pagiging ulirang anak natin ng Diyos at pagiging tanglaw naman sa mga nadirimlan. Kung inyo pong maalala, ito po ang first commandment. Una ang Diyos, higit sa lahat. At hindi po ito dapat baliwalain. Kasi hindi naman yan ipag-uutos at uunahin pa sa lahat ng mga utos kung hindi po ito ang pinakamahalaga. Hindi dapat baliwalain dahil alam natin na pag binaliwala natin ang utos na ito, ang binabaliwala natin ay ang Diyos. Kaya nga nasabi ni Jesus, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ay mabigat talaga. Tatalikdan mong lahat sa iyong buhay para maging alagad ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pero alam din po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na lumikha sa atin, ay Diyos din ng karunungan at maaasahan natin. Mahal niya ang sangnilikha at patuloy siyang kumakatha sa ating buhay para siyang magulang na gumagabay sa kanyang mga anak habang hinahayaan silang mag-individuate o mag-enjoy ng kaunting kalayaan. So sa example natin yun, yung samahan ng magulang at mga anak, hindi naman ang magulang ang center of attention palagi ng mga anak. At hindi rin umaasa ang magulang na nagiging extension ng kanyang pagkatao ang kanyang mga anak. Kaya nga sila nag-undergo ng process of individuation. Ang ibig pong sabihin niyan, bibitaw at bibitaw ka sa bote ng dede. Ano? At kinakailangan mo ring tumindig sa iyong mga paa. Sa madaling sabi, mayroon tayong free will. At sa ating free will, iginagalang ng Diyos kung pipiliin nating siya ang maging una sa atin o hindi. Kaya nga sa mga talinghaga, nitong nakalipas na ilang araw, gumagamit ang mahal na Nazareno ng mga imahe katulad ng inahing manok na pinipilit tipunin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ginawa niya tayo sa ganung paraan. Mayroong kalayaan, kaya hindi siya mag-e-expect sa atin na aakto sa ibang pamamaraan ng labas sa pagkakalikha sa atin.
Ibig sabihin, alam din niya na paminsan-minsan ay hindi nauuna sa ating prioridad ang Diyos. Kaya nga, pumarito siya para pagkasunduin ang Diyos at tayo. Kasi nga, minsan, ang priority natin ay hindi siya. Ngayon mga kapatid, katulad din to ng mag-asawa, yung mga nakaabot na sa certain level of maturity sa kanilang pagsasama, ay hindi na rin nagde-demand na sila lamang ang maging focus ng atensyon ng kanilang asawa. Para sila'y lumago pareho o mag-excel sa kanilang mga careers, iginagalang nila yung kalayaan ng isa, pero at the same time, umaasa sila na yung loyalty ng kanilang asawa ay nasa kanila. Ang masakit ay kapag masyado nang napabuhos sa ibang bagay o worse, sa ibang tao, ang binabalanse sana nilang atensyon sa isa't isa. Kung ang asawa ay selosa, siguro, sabi nga sa malalim na Tagalog, ang Diyos ay mapanibughuin. Naninibugho siya kapag mayroon kang ibang dinidiyos sa iyong buhay. Ginagawa mong absolute. At pag ginawa mong absolute, ano man yan, 3 pilang ang ating hint dyan. Pag ginawa mong absolute sa iyong buhay, ang power, prestige, at pleasure, dinudiyos mo na sila. At ang Diyos na lumikha ay naninibugho din pagka may iba kang pinaglalaanan ng iyong pansin. Bagamat siya'y naninibugho, ipinag-utos niyang Diyos ang una sa lahat, bago pang iyong sarili at ang iba pa, mayroon pa rin tayong kalayaan. Ngayon, itong mag-asawa, kung mature ang pagtitinginan nila sa isa't isa, ay hindi naman ito magiging problema. Sa ganito rin pong paraan natin pwedeng makita ang ating sarili sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, sa relasyon ng magulang at anak at ng mag-asawa. Unang-una ay dahil nilikha naman niya tayong may ganitong kalikasan at umaasa siyang magiging responsable tayo sa ating pipiliin. At ang pagpili natin sa paglalagay ng ating primary allegiance sa Kanya ay dito sana nagmumula sa pagiging responsableng ito sa kung paano tayo nilikha. At hindi sa pagpapalagay na nagde-demand siya sa atin ng pagiging center of attention. And then, we become intentional disciples. Okay na po ba? Pwede na nating putulin ng humiliya. Medyo naliwanagan ba ng kaunti? O lalong lumabo? Lalong lumabo? Medyo liwanag. Okay. Nakangiti na ang mga mothers dito sa unahan. So mukhang lumiwanag, ano? Sige, i-recap natin ng sandali, ano? Ang iniiwan sa atin ng ating pagninilay ngayong hapong ito ay yung magkaroon tayo ng certain level of understanding, pagkaintindi sa kung bakit ba ipinag-uutos ng Diyos na siya muna ang ating unahin. At nang dumating ang Nazareno, lumakad sa sandaigdigan kasama ng mga tao, sinabi niya na hindi maaaring maging alagad niya ang sinumang uunahin pa ang iba kaysa sa kanya.
Inintindi natin yon sa pamamagitan ng paggamit ng imahe ng isang magulang sa kanyang anak at ng isang asawa sa kanyang asawa, na may paggagalangan at respetong ibinibigay sa freedom ng kanilang mga anak at sa freedom ng kanilang asawa. Ibig sabihin, bagamat ine-expect ng asawa na siya lamang at wala ng iba, at ine-expect ng magulang na uuwi pa rin ng regular sa kanyang tahanan ang kanyang anak kahit malaki na, ay hindi naman sila nagde-demand na sila ang gagawing center of attention, center of attention ng kanilang mga anak. Bagamat ine-expect nila yun. Okay? So, binabalanse po natin ang ating pag-intindi sa aspetong yun, kasama naman ng free will na ibinigay niya sa atin dahil sa ganong paraan niya tayo nilikha. At hindi naman siya mag-expect sa atin na aakto tayo ng labas sa pagkakalikha niya sa atin. Okay. Ito ay isa ring pamamaraan ng Diyos para tayo ma-empower, para bigyan tayo ng karapatang pumili. At ina-expect niya na makakapili tayo ng responsable at ng tama. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming piliing ilagay sa inyo ang aming trust and loyalty. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit po tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hanon ng pagiging mga alagad. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. At tinawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Magiliw po nating ibulong sa Nazareno ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan niyo po kami ng tapang upang pasanin ng aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
sa'yo. Ngunit aking sa kabutihan mo, sunin at taklapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito'y maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipagdasal po natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan niyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin niyo na po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang trabaho, ang kabuhayan, lakas, pag-asa, at kagalingan sa kanilang mga karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, dinarangan panalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati panalangin.